Kabaklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pagka, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy. Sa magandang morning pa rin po sa lahat ng ating mga pangga. Nakabubukas pa naman ng kanilang mga radyo. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat dyan. Siyempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays on our YouTube channel, Energy FM 1067. Hello Philippines and hello world. Ay, good morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa ating TikTok live. Correct. Siyempre gusto ko rin Ayan. batian ang mga nasa ibayong dagat. Ayan. Lalo sa Middle East. Aha, siyempre sa mga taga-Asia, hello po sa inyo, Jerwin De Leon, all the way from Singapore. And of course, from the land down under, Cathy Amos from Australia, hello po sa inyo. Isang magandang umaga. At siyempre, ayon kay Yai Tobia, sila ay nakatutok ngayon ang pamunuan ng MTRCV. At siyempre gusto natin batiin si Chair Lala Soto. Hi, Good morning, Chair. Good Chair. morning. Mwah! Diba? Nakakaloka yan. Ay, para ito na Mare ang ating pangalawang Baklitest! Naku Mare, nag-init ang ulo ng mga netizen. Oo, kabilang ng inyong abang lingkod. Aha. Sa mga narinig at napanood natin nitong mga nakaraang araw. Correct. Oo, habang tayo ay naghahanap-hanap pa nung nung ating naisulat tungkol dito. Ayun na nga Mare. Kilala mo ba si Bong Sontay? Yes. Siya ay congressman ng Quezon City. Oo, at pasahod siya ng taong bayan. Correct. Oo. Diba? Pero Mare, eto na nga ang pinanggalingan nito. Kasi Oo. merong ang hearing. Ayan. If I'm not mistaken, kahapon yun. Oo. Oo. Sa pagdinig Mare sa House Committee on Justice na ginawa niyang halimbawa ang aktres etong si kasi ganito ang konteksto. Oo. Nung sinabi daw ni BP Sara na gusto niyang syonggalan Oo. ng Julie May ang Oo. presidente natin, Oo. nasa utak lang daw niya yon. Ngayon sa pagdinig Mare ng House Committee on Justice, Oo. ginawa niyang halimbawa ang aktres Oo. sa naging partisipasyon umano ni VP Sara sa rally at sa pahayag nito tungkol sa pagiging designated survivor. Sabi niya, minsan nasa Shangri-La ako. Oo. Nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Diba? At na-imagine ko lang kung ano ang pwedeng mangyari. Pero syempre, hanggang imagination lang yon. Ang Correct. pahayag ni Sontay. Na kung saan nga naman ito'y mariin kaagad na kinontra ni Representative Isabel Zamora. Yes. Na kung saan hindi nagustuhan dahil kanyang pinagtanggol nga kanyang kaibigan na si Ann Curtis. Pero ganun pa man Mare, hindi lang yan ang inabot ng naturang representative Mare. Dahil kinall out din siya ng iba't ibang mga tao sa showbiz, kabilang na dito si Bianca Gonzalez, lalong-lalo na ang kapatid nitong si Ann Curtis na si Jasmine Curtis Smith. Correct. Kung saan sinabihan niya ang naturang congressman na nakakadiri. Sa isang pahayag Mare na ibinitawan niya sa isang network, pati na sa isang radio station. Ani mo yung nagsisisi siya or nag-umihingi siya ng paumanhin sa mga na-offend, pero binibigyan pa rin niya ng justification yung kanyang nabitawang salita. So parang sorry, not sorry. Oo. Ngayon Mare, mag-focus tayo doon sa nasabi ni Congressman. Mali ba ito? Tama ba ito? Ano ba ang implikasyon ng mga nabitawan niyang salita? Una sa lahat, hindi naman po ako babae pero happy Women's Month po. Correct. Sa lahat ng kababaihan, lalong-lalo na sa Celebrating. aking ina. Syempre. Oo, at aking kapatid. At sa lahat Una po pa sa din lahat, ng mga Congressman kasama natin. Bong Santay, ang bastos nyo po. Oo. Ang bastos po to the point na para pong, ang dating po sa amin na, total sabi nyo po, kayo po yon. At sinabi nyo po, ang sabi nyo po ay yung mga na-offend nyo. And isa po ako bilang, meron po akong nanay, don't you have your mother and your sister? Oo. Oo, wala po ba kayo nun? Like, okay lang po ba na ganun po ang isipin ng ibang tao din po sa nanay at kapatid po ninyo? Or At sa anak. may misis po ba kayo, sir? Okay lang po ba na i-realize po muna or mag-reflect po kayo
At isipin niyo pong maigi kung meron po kayong, kung may mga ganon, kung sa inyo po mangyari. Ayokong idamay kung sino man yung nakapaligid kay sir kasi alam ko may realization din po yan. Pero sana po kung hindi na lang kayo nag-sorry, kung hindi po kayo nag-sorry, sana hindi nyo na lang din po ginastify yung kabastusan pong ginawa po ninyo. Correct. Kasi nga naman, parang kasi sa kanyang mga linyahan, oo, sabihin na nga natin, gaya nga na sinasabi niya, nasa utak. Kasi nga naman, 'di ba, ang pagdinig na yon ay patungkol sa impeachment na ginagawa nila against kay VP Sara, na nagulat ang lahat doon sa session na yon na biglang nadamay ang pangalan ni Ann Curtis. Sinasabi, gaya ng gina-justify nga ni Congressman Bong Suntay na it's all in the mind. Kumaga parang hindi naman yun ibig sabihin totoo. Gina-justify niya yun during the session Pero sir, okay lang po yung nasa isip na lang ninyo. Yung i-verbalize po ninyo in public, parang hindi po nakaka-congressman yon. Correct, diba? Para po kayo yung isang senador na nung nakaraan na iniluklok pero yun ang ginagawa. Yan po ba yung binabayaran namin? Yan po ba yung pinapasahod po namin mga taxpayers? Diba? Na nakakaloka. Kaya nga naman sabi nga din ni Pinky Webb bilang isang babae at hindi rin sinang-ayunan din ito ni Corina Sanchez na dapat nga, diba, so they're expecting na may may magsampa ng ethics complaint. Kasi may nga nagano naman, din. May diba? nagsalita na din si Miss Karen Davila last night. Oo. Alam mo yan yung mga dapat ini-ethics complaint. Isama nyo na yan, idagdag nyo na yan doon sa ini-ethics complaint yung nakaraan kay Kiko Barsaga. Diba? Oo, kasi kung nakikitaan nyo ng mga ganyan, yung ating mga iniluklok sa pwesto, parang hindi karapat-dapat. Diba? Ngayon ang mga netizen naman, please naman, wag nyong idama yung negosyo niya kasi yan, mukhang yan yung bumubuhay sa pamilya. Diba? Doon tayo sa nagawa ng tao. Sir, hindi po kami galit personally sa inyo. Ang amin pong gustong itama ay yung pong nagawa po ninyo. Correct. Hindi po yung kayo. Kasi kung kayo lang, pwede pa pong baguhin yung statement nyo po Pero justifying yung ginawa po ninyo, na galing po sa utak ninyo, nakakabastos po at nakakadiri po talaga. Kasi by the words itself, you're insinuating sexual act, diba? Kumaga parang meron tayong kaya nga meron tayong Women's and Children's Act, 'di ba, na pumoprotekta sa mga saklaw. Kasi nga naman, 'di ba, katulad sa Quezon City, 'di ba, meron silang parang yung pambabastusan, yung sutsutan mo lang yung babae. Meron na silang ganung ordinansa. Kaugnay ng balita na yan, Mare, ay pinag-utos na din ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na mag-public apology itong si Bong Suntay representative ng ika-4 na distrito ng lungsod ng Quezon City sa hindi magandang komento nito tungkol kay Ann Curtis. Sa isinagawang committee hearing ay nakwento nga ng kongresista ang saloobin niya tungkol sa may bahay ng food blogger businessman na si Erwin Yusuf. Yun na lang, sir. Isipin mo na lang ano pong iisipin ni Erwan, 'di ba? May asawa ka din. Kung si Erwan ang gumanon sa asawa mo, okay lang po ba kaya yon? Na parang, siyempre magagalit ka, Congressman K. Sasabihin na ganito is kung sabihin din na nakita ko din yung asawa mo, 'di ba, na ganyan na nag-init ako. Kumaga parang kasi justify niya dun sa session nga. Sabi niya, ano ba yung mali? Yung pag-imagine or yung pag-iinit? May ganun pa siyang justify. But still, the words are insinuating sexual act. Kahit pa sabihin mo, kasi nakita mo 'di ba? Na ba't kailangan, tama naman din sila Pinky Webb nung sinasabi nila yon na bakit kailangan mo pang ikwento yung imagination mo? 'Di ba? Na bakit kailangan na during the session na walang kinalaman na doon sa pinag-uusapan nyo sa plenaryo, 'di ba? Na nakakaloka. Kayong mga iniluklok ng taong bayan at pinapasahod ng mga taxpayers, umayos kayo. 'Di ba? Dapat huwaran kayo. Dapat maayos ang pananamit nyo, maayos ang pananalita nyo. Hindi dahil gusto naming baguhin kayo, kundi dahil yun talaga yung dapat at ine-expect namin sa inyo. Yung pagsaserbisyo sa bayan. Serbisyo sa bayan, hindi yung pambabastos sa kapwa. Oo. Women's Month ngayon, Mari. Correct, hindi ba? Kaya nga maraming kababaihan din talaga na hindi rin talaga sumang-ayon dito, hindi ba? Ulitin lang din natin, hindi ba? Wala pong personal na galit ang programang ito against kay Congressman Bong Suntay. Doon lang po sa ginawa niya. Pero kinukundin ako yung kanyang ginawa. Doon po sa ginawa niya lang po ang aming kumbaga parang gustong maitama. At kung gaya nga ng sinabi mo kanina, Tita Cora, kung nung nag-apologize na siya, 'di ba? Sana alam mo 'yon, hindi na i-justify yung mali.
Kasi meron, Bakit nga sir, meron siyang, gina-justify niya? meron siyang ina, kapatid na babae, may anak din siya, 'di ba? Na paano kung gano'n na lang nangyari? Oo. Gagamitin niyo ang inyong posisyon para lang alam mo 'yon, makabuelta, Mari, if I'm not makagante. mistaken, sila sa Quezon City ang una nagkaroon ng anti-bastos act Yes, yun nga, 'di Di ba? ba yung catcalling? Yes, catcalling. May mga gano'n na sila na sana po, dahil pinangangatawanan nyo at ipinatupad nyo sa inyong lungsod ito, sana din po bago nyo po nabitawan or sana hindi na lang kayo nag-name drop ng artista. Pero hindi pa din eh. Kahit naman na hindi kayo nag-name drop ng artista at sabihin nyo lang po a certain babae, kahit sinong babae, lalo pat kasama nyo during the hearing, ma-o-offend. Mari, may realization ako. Mm. Wala pala talagang pinipili na profesyon kung ang tao bastos-bastos talaga. Diba? Imagine nandun ka sa public place, to think na nasa Shangri-La ka, ang social mo, di ba? Oo, tas- Hindi lahat pumapasok sa Shangri-La, Mari. Diba? Tapos yung jutak mo, pang kanal. Nakita mo kagad si Ann Curtis, nag-init ka. Nag-init Tapos ka. yung wordings pa po kasi na medyo hindi rin talaga maganda. Nag-init ka, tapos Ano na lang yung mangyayari? oo. Ano Oh my ha? gosh. Talaga po ba? Pag nakakita po ba kayo ng isang magandang artista at gwapong artista, iisipin niyo po ba kaagad yun? Na, 'di ba? Si Pong Sontay, siya yung may-ari nung ano, di ba? Sikat na gasoline station. Not sure. Yung, Hindi alam ako ko siya sure. may-ari nun, yung clean fuel eh. Mm. Tapos siya yata yung nalilink dati. Yung nililink kay Dominic Roque. If I'm not mistaken. Ay, kasi di ba umalma siya nun dati? Oo. Tigil niyo po akong kasi parang nagkaroon ng issue yun, magdedemanda siya kung hindi titigil na paglilink sa kanya kay Dominic Oo. Roque. Siya nga yata yun. Diba? O, diba? Yun, pero yun lang talaga. Sana lang talaga, kung alam mo yun, sincero po sa inyo yung pag-apologize, lalo na kay Ann Curtis, diba? Na isang nire-respetong kilalang, alam mo yun, artista, at the same time, ina, asawa, Tsaka Mare, diba? ilang porsyento ng Quezon City ang bumoto sa'yo na puro babae. Alam mo na next election, congressman. Diba? Na nakakaloka lang. Kasi kung magpapabanguhan lang po tayo ng pangalan at gagawin lang po natin ito for the sake, alam mo yun, na para tayo ay makilala, mag-trending at kung ano man. Tapos kapag kayo po ay pinuna, tsaka po kayo magsasabi na hindi po yun ang intention nyo. Pero base sa binitawan yung salita on a public hearing na naka-online, televised ba ang tawag doon? Hindi, naka-online na... Naka-live yun eh. Oh, live. Diba? Hindi nyo nga po naisip na parang tipong maski lahat ng tao doon nagulat. Oo. Na anong kilalaman nung example mo nung nakita mo si Ann Curtis sa hotel? Doon sabi mong kumaga iniisip at sinabi ni VP Sara against sa ating presidente. 'Di ba? Na kumaga parang nasa political kayo na issue. Bakit napunta tayo sa mga celebrity Oo. na? Tsaka yung mga congressman at tsaka senador, yung mga nakaupo sa pwesto, pwede ba tigilan nyo yung kakakengkoy ninyo? Kasi hindi naman namin kayo binabayaran para magkengkoyan dyan. Diba? Sabi nga ni... Nagbubutas lang kayo ng upuan sa Senado at tsaka sa Congress. Sabi ni Daryl Coconaga, nako kung humanda ka kay Nay Christy Fermi. Diba? Hindi, totoo naman din. Siguro Babae talagang eh. yun lang din yun. Pero kung kailangan nga, tama naman din yung mga kababaihan na alam mo yun, na nagkakaisa na para sabihin na, alam mo yun, may karapatan kayong alam mo yun, mag-file ng ethics complaint. Supposedly, Mari, pinaparangalan ng babaeng yung buwan na ito. Yes, diba? Hindi Binibigyan ng binabastos. alaga. Binibigyan ng pangunawa ang lahat ng kababaihan na, most especially sa mga single mother, hindi ba? Paano na lang din, kunwari, kahit naman na sino, titignan mo lang. Pag tinignan mo na pala, pag ikaw pala tinignan ko, Mari, diba? Nasasabihin ko, ay, ang sarap. Ganun na, talaga ba? Na parang kailangan ganun kagad tas mag-iinit ako, ganun. Hindi nga nagpakita ng motibo sa'yo si Ann Curtis eh. Nagpakita ba ng motibo si Ann Curtis? Tsaka malabo ko. Anyways, alam mo sa buhay ko, Alam mo, makakalkal na naman yung issue nila ni Dominic Roque. My gosh. sa buhay natin mga Becky, ang mga babae talaga minsan daot. Oo. Kakainin na lang, Ay, isi-share pa natin Yes, sa mga oo. Merly. Kasi mga nanay, Naman. atin natin sila.
Diba? Pero hindi po namin gustong bastusin ng mga Merlat. Correct, hindi ba? Kasi kumaga ang mga Merlat naman may respeto din sa amin bilang, alam mo yung miyembro ng LGBT. Maski naman din po sa inyo, mataas ang respeto. Kaya nga gaya ng sinasabi ni Tita Cora kanina, Congressman, na maraming kababaihan ang populasyon ng Quezon City na nagtiwala din po sa inyo. 'Di ba? Sana man lang ibalik nyo man lang din yan na sa pagbibigay ng respeto sa kanila bilang mga nasasakupan alma nyo, dyan ng bilang Gabriela. mga tao nyo, 'di ba? Kasi nga, yun, iniintay pa din naman ngayon ng feedback ni Ann Curtis Kasi kumaga parang, 'di ba, isang mabigat ito na na pambabastos. Sa It's Showtime natin aabangan mamaya kung di si Ann Curtis. Diba? Baka si Meme. Ang aariba, ang re-rebate tungkol dyan. Hindi, yun lang, sir. Isipin mo maigi muna yung nilalabas ng bibig mo kasi mukha ka namang matalino eh. Correct, diba? Medyo distasteful lang yung mga sinabi Kumbaga, mo. matagal ka naman na din po nasa posisyon at pinagkakatiwalaan ng mga lungsod ng Quezon City. Alam mo, sang-ayon ako sa ginawa ni Mayor Joy Belmonte Inutusan siya talaga. sa pagtawag. I urge you to apologize, 'di ba? Bilang kanyang nasasakupan din, hindi ba? Na totoo kasi bilang babae, na-hurt din siya. 'Di ba? Kahit naman na sino, 'di ba? Kaya sang-ayon ako doon at sumaludo ako kay Representative Zamora na alam mo yun, to stand up for your rights, especially for reminding Congressman Suntay na this is a Women's Month, 'di ba? Na hindi ka rin naman niya binastos. Ang sabi lang niya, let's just stricken this out of the record. 'Di ba? Kasi nga naman, anong ugnayan no sa pinag-uusapan nyo? Pangalawa, 'di ba? Yung imahinasyon po ninyo medyo malawak po yata, 'di ba? So, siguro ang maganda po diyan is itigil nyo na lang din po yung pagkokomento. Iisa lang po talaga ng iisa lang po talaga kayo ng hilat siya ng mga pinagtatanggol nyo po. Ay! Opo, sorry. Oo. Not sorry, sir. May nabasa akong post sa FB. Sabi niya ganon, ay, ang bilis naman yun. Nawala. Nawala. Yung palang. O, diba? Anyway. Flooded. Ay, ito. Sinasabing nandidiri siya sa makipag-date sa mga biktima ng panggagahasa. Tapos may nabasa akong post ng FB user. Sinabing, nandidiri siya sa pakikipag-date sa mga, tanggalin mo nga yan, ma. Yan, Hindi ko to, paano to? Ayan, stop mo yan. Puro pagnanasa ang topic, Women's Month. Oo, diba? Alam niyo, tigilan niyo yung ganyan. Ang parang tipong para naman din sa akin, 'di ba? It's not good. O hindi nakakadiri ang mga mga nakaranas ng pang-aabuso. Hindi yan na magde-define ng future ninyo. Yung nakakadiri doon, yung nanghuhusga sa inyo. Yes. Na ayaw tanggapin at yakapin, unawain kayo ang mga sitwasyon na hindi nyo rin naman pare-parehas ginusto, hindi ba? Oo. Walang pagkakaiba yan. Actually nga parang ang daming pwede sigurong ikaso, di ba? Na doon pa lang sexual insinuation ka patungkol doon dahil nag-init ka, di ba? Parang na rin yun, na pwede na rin magsampahan ng kung anong kaso yan. Correct. Yung tipong isipin mo nga lang at tinitignan mo nga lang at sabihan mo yung isang babae na sarap mo naman. Di ba? May pwede ka na rin kasuhan kaagad ng mga ganon. Kasi kumaga parang anong ibig sabihin ng sarap ko naman, di ba? Oo. Pero para doon kasi, para sabihin na yung bigla ako nag-init, ganyan, na hindi mo alam kung ano mangyayari. Sabi ni Jeff Tads, bakit walang Men's Month? Diba? Father's Day lang. Gawa kayo, di ba? Gawa kayong GC. Sama-sama kayo. Alam mo, magsama-sama si ako. Alvin Aragon. Diba? Pero parang yun lang naman. Siguro lang doon, medyo off lang po. Hindi medyo off talaga. Diba? Na hindi, naniniwala naman po kami hindi po kayo masamang tao at naniniwala din naman po kami na meron kayong magandang hangarin para sa inyong mga nasasakupan sa ibang mga tao. Yun nga lang po, yung act lang po ng inyong, alam mo, yung pagkakasabi, pagkakabitawa, lalo pa sa pag-mention sa pangalan ni Ann Curtis, medyo yun ang foul. Diba? Oo. Hindi naman sa kay Ann Curtis, kung hindi sa mga kababaihan. May mga nagsasabi pa, Mare, na ang sensitive nyo naman, ganyan-ganyan. Wala po ba kayong mga nanay? Diba? Yan na lang ang tanong. Hindi sa pagiging sensitive yun diba? Yung respeto man lang na publicly
And you are a public servant, di Oo. ba? Kaya to Mayor Joy Belmonte, saludo po kami sa inyo. Hindi ba? Na, alam mo yon, kayo mismo magkastiguhan kung alam nyo meron ng mali na nagagawa sa inyong mga nasasakupan. Kaya nga. Di ba? Kahit naman iba siguro mga mayor, hindi rin a-agree, lalo pat may mga nanay pa sila, may mga asawa na may mga ganyan. Ma-appreciate ko pa pag sinabi niya na, alam mo, nakita ko si Ann Curtis, napaka-sexy, napakaganda. Na-imagine ko lang, ano kaya kung ako yung asawa niya? No, siguro ang swerte ko. Oh, diba? Ang ganda. Okay pa sana. Ganon sana. Pero yung parang, diba, okay na din dun nung pagkakasabi niya na, alam mo, nung nakita ko si Ann Curtis sa Shangri-La Hotel, ang ganda-ganda niya. Period. Diba? Okay na yun Kasi humahanga ka. Yun talaga walang mali siya. Yes. Talagang maganda Hahangaan mo talaga ako yan kahit sabihin mo, ang gwapo-gwapo naman ng asawa niya. Kasi humahanga ka. Mas gusto natin yung ang asawa. gwapo ng asawa. O, hindi namin sinexualize. Oo, hindi yun. Sinabi lang namin na, diba, na ang swerte niya. Pero yung para sabihin mong, yung nag-init ako Diba? Tapos, di ko na, alam mo yun, may mga ganong-ganong Ha? Talaga ba? Kaya tuloy nag-iinit ang ulo ng dalawang bakla. Diba? Hindi lang pati ang taong bayan na nakakita ng sinabi ni Kong. Nakapanood, nakadinig, hindi ba? Kahit na sino. Ultimo nga si Willard Chen, diba? Hindi nga uma-agree Kasi nga parang tipong may mali talaga doon sa wording sa'yo. At para, wag nyo na pong i-justify yung pag-iinit or yung may sinabi pa sabi dito may mga tumatawa pa nga nung sinabi yun ni Kong. Yung mga entitled na congressman, kung sino man po yung mga tumawa, hindi nyo po deserve ng pwesto dyan. Diba? Oo, dapat do not tolerate that kind of attitude. Kasi, again, niluklok po kayo ng taong bayan para magtrabaho, magsilbi, at magbigay ng ikaliligaya at ikaluluwag ng kanilang buhay. Tama. Diba? Yung makaluwag-luwag yung mga kababayan nating Pilipino. Totoo dito naman. Sa Metro Manila, lalo na kung saan kayo nasasakop ngayon. Diba, Ellen Pandaan ng OGDS Production. Diba? Yun po yung dapat yung gampanan na role. Correct. Hindi po mambastos ng artista, ng celebrity, or magbida-bida dyan, di ba? Magsabi na yung mga yung mga Gen Z, yung mga bagong henerasyon ngayon ay weak. Hindi po yan ang trabaho ninyo. Correct. Gampanan nyo yung role na ibinigay sa inyo dahil pinapasahod kayo ng taong bayan. Na magpatupad ng batas, protektahan na ang bawat Pilipino. Sabi nga ni Daryl Foconaga, sana sinabi na lang niya kasing sexy at ganda ko si Ann Curtis. Kakalok. Sana kasing balingkinitan ko si Ann Curtis. Oo nga, ewan ko rin ba? Nakakaloka. Super idol ko yan Talagang alam mo yun, pangarap ko din maging Ann Curtis kasing ganda ng nag-iisang Diyosa. Yun talaga ang Diyosa. Kaya nga minsan nagkakalokan Pag tinanong ko, ano pong pangalan nyo? Ann Curtis. Diba? Oo, ulitin ko lang Mari, nakikinig sa ating ngayon si Ellen Pandaan, Datiles ng OGDS Acting Workshop in OGDS Production. Kapatid ni Kuya OG. Ay, hello po! Ate Ellen, yung katabi natin, nila Ina. Oo. Hi, Ate Ellen. Ayan. Kamusta ka? Ako, hindi ako natutuwa talaga kay Congressman doon sa ginawa niya sa ginawa ni Congressman. Hindi tama, Kong! Sorry na lang po. Wag na pong i-justify ang kabastusan, okay? Diba? Wala Simple apology lang. At saka Kong, sana kung nirespeto din niya bilang babae at bilang mayor ng Quezon City si Joy Belmonte, gagawin niya. Ay, oo. Diba? Kasi mayor niyo na yung nagsabi Diba? Pinakiusapan. Actually, hindi nga pakiusap Kumaga parang it's an order for you to, alam mo yun, to do it for the sake lang na, alam mo yun, na ma-acknowledge yung maling nagawa. Yes for that statement. But anyway, mga pangga, maraming salamat sa inyong pagantabay. Correctamente. Bukas po magkarinig ang magkachikahan na naman tayo para sa mga umatigabong chikahan na dala-dala ng dalawang. Tama yung sinabi may pahabol Mare. Wag na sana gawing circus. Ang mga sesyon nyo. Wag magsalita doon ng nonsense. Correct, nagsasalita kayo ng kuryente. Manuelito Salud. Mare, nakapunta ka ng Tagaytay, di ba? Nakita mo ba yung bagong ginagawang Senate? Tumataas ang kilay ko pag nakikita ko yung bagong ginagawang Senate.
Maganda yung bagong ginagawang Talaga Senate. ba? Hindi ko pa nasa. Sana yung mga maluluklok at mag-uopisina sa Senado, deserve nyo yung opisina na yan dahil napakamahal pala niyan. Yung pwesto. Oo, hindi yung ginagawang bagong Senado. Oo. My gosh, you're Ayan. getting into my nerve. Alam niyo naman, pag umiyak ang lola niyo tulog. Anyways, bukas mo magkakita na naman tayong muli. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman po, si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!